Samantala, sitwasyon at update sa assistance ng pamahalaan sa Calabarzon ating tatalakayin kasama si Reynan Derrick Marquez, ang tagapagsalita at DRMM Division Chief ng Office of Civil Defense sa Region 4A. Sir Reynan, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Sir, ano po yung pinakahuling update sa epekto ng habagat sa Calabarzon? Aling mga bayan po o lalawigan yung pinaka-apektado sa ngayon? Sa ngayon po, yung ating Calabarzon po ay mayroon pong almost 17,707 person affected population, 4,570 families po sa 141 barangay sa buong Calabarzon. Karamihan po dito ay sa Cavite at Rizal po. Yun naman pong displaced families natin. Magbukas po tayo ng 74 na evacuation center. Ang total po natin na nasa loob ng evacuation center ay umabot na ng 8,964 at outside evacuation center naman po ay 1,515. May mga reported na rin po naman tayo, may reported damage houses din. May mga area pa po na lubog sa pagbaha dahil po sa nakaraang bagyong Krising at saka yung parating po na bagyo. Follow up lang po, kamusta po ang lagay ng mga inilikas doon sa mga apektadong lugar ho? At ano na po ang tulong na pinamahagi natin dito sa mga apektadong mga pamilyan to? Opo. Yung nangangalaga naman po ng ating mga nasa evacuation center ay yung mga local government units. So, nagparting na rin po ng tulong ang Office of Civil Defense Calabarzon sa area po ng San Mateo sa Rodriguez. Nagpadala po kami ng mga hygiene kits na mga gamit po nila sa kanilang mga ongoing operations, and magpaparating rin po kami ng mga tulong katulad mga hygiene kits po sa area naman po ng Batangas. Sir Ryan, hingi na rin po kami ng update sa mga pangunahing kalsada tulay sa Calabarzon. Meron po ba tayong mga impassable roads o meron po ba tayong road closures sa ngayon? May mga reported na mga roads na unpassable for heavy vehicle, pero mga light vehicles. Pero may mga alternate routes naman po ito. Yung mga areas naman na hindi passable, yung mga bridges na yung lumulubog pag dumadaan yung baha. Ibig sabihin yung mga areas na mababa talaga yung lugar. Pero lahat naman ng national roads natin ay passable at yung merong iba area naman ay merong mga alternate routes. So far, operational naman yung ating mga road networks. Sir, paano naman po tumutugon ng OCD sa deklarasyon ng state of calamity sa Cavite? Ano pong tulong yung naipamahagi na at ano po yung pinaka-apektadong lugar dyan sa Cavite? Opo. Sa ngayon po, ang Cavite po ay nagdeklara na ng state of calamity. Dahil po dito, maaari na po nilang ma-access yung kanilang local dream fund, yung 30% yung kanilang disaster relief fund. At ito po yung mga gamit nila sa provide ng response dun sa mga apektado. Ang lugar po ng Cavite ay may mga reported po na fisheries, at the same time yung mga area po na mga damages na mga houses. Ako, Chief Ryan, ano ang kasulukuyang kalagayan ng mga kababayan natin sa Rizal, particular sa mga lugar na binaha? May mga patuloy na pabang rescue operations sa mga oras na ito? Simula po nung isang araw, nagkaroon na po kami ng mga pre-positioning. Tuloy-tuloy rin po, nagkaroon po ng kanina po, we are ongoing po yung updating namin. And as per reporting po ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office and Council, may mga areas pa po sa Rizal na patuloy po yung pagbabaha. Binabantayan po natin kasi sa ngayon po, reported na rin po na mayroong spilling level na po yung Upper Wawa Dam. Ibig sabihin po nito, patuloy itong simula po nung isang araw, patuloy po yung pag-spill over ng tubig dito na punta sa mga ilog, lalo sa Marikina River, at syempre, nakakapagdagdag po ito ng mga pagbaha na sinecheck po natin. Ngayon, nagkaroon na po ng mga preemptive evacuation, nagkaroon po ng forced evacuation, sigurado naligtas yung ating mga nasa mga mabababang lugar. Binibigyan naman po ng
tulong yung mga nasa mga evacuation center. And up to now naman po, ang request lang naman po sa amin ng local government units ay yung mga sasakyan para sa evacuation center, papunta sa evacuation center. At the same time po, yung mga pre-positioning ng mga rescue units. Nag-provide na po kami ang regional office ng rescue, ng standby units sa area ng San Mateo, Rodriguez at saka po Cainta. So meron po tayong mga standby, mga rescue units in case po na mangailangan ito. Ang galing po yun sa mga Philippine Coast Guard, 2nd Infantry Division, at the same time yung pong mga ating mga kasama sa PNP. Sir, kamusta naman po yung koordinasyon ninyo sa mga national government agencies at local DRIM offices para po sa mga pangangailangan ninyo na sa ngayon? 24 hours pong nakabukas ang aming Emergency Operations Center. Kami po ay nakamonitor sa lahat ng Emergency Operations Center sa Calabarzon. Lalo na po 147 Emergency Operations Center ay tinututukan po namin. Bukod pa po yun sa National Disaster Risk Reduction Management Council Interagency Coordinating Cell. 24 hours din po kaming tumatao doon. Lahat ng updating po na ay aming inattend. At the same time, kami po ay nag-report sa National Office NDRIMC para malaman ni Pula yung mga pangangailangan dito sa Calabarzon. Every day po meron kaming updating na ginagawa sa aming Emergency Operations Center na dinadaluhan ng mga miyembro ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council, kasama po yung mga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council members at saka yung iba po natin mga local DRIM councils. Sila po ay nagpo-provide sa atin ng updates at kung may pangangailangan sila, madalian po itong naiibigay or naisabi sa amin sa Calabarzon at hinahanapan po agad namin kung ano po yung mga pangangailangan nila. Usually po, ang inakyat po sa amin pangangailangan, again, yung mga standby assets po in case na magkailangan ng rescue. Ang pinapatupad po namin dito, wala pa po yung pangangailangan ng rescue na naka-standby na, naka-pre-position na po yung aming mga assets sa regional office. Binababa na po namin to sa mga probinsya as soon as they needed po. Kumbaga, we already provide yung mga kukulangan nila. Ibig sabihin yung pag na-determine meron silang area na hindi makakayanan ng kanilang mga resources at iakit na po sa region, kami na po yung bahala na mag-provide dito ng mga essential equipments katulad ng search and rescue group or mga mobility assets. At the same time po, kung kinakailangan din po ng kanila ng mga hygiene kits, non-food items, naka-ready din po ang DSWD through the efforts po ng ating Office of Civil Defense at kami po ang logistics cluster lead. So kami po ay nagpro-provide ng mga kagamitan para mailipat yung mga non-food items. At the same time, kung may mga pangailangan din po ng mga pang-rescue, saka mga equipment, kami rin po nag-aap at the level ng augmentation po sa assistance sa mga probinsya ang aming pinoprovide. Okay, sir. Ano naman po yung mga hakbang ng OCD Region 4A bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Dante at Emong? Opo. Ang aming opisina po ngayon ay naka-blue alert. So, ang ibig sabihin po, nasa heightened alert po yung aming opisina. Kasama po yung lahat ng Provincial Emergency Operations Center. Nung isang araw po, naglabas na kami ng memorandum na dapat lahat ng Operation Center naka-blue alert, heightened alert. Nagpapalabas po kami ng mga provisions ng mga prepositioning o strategic locations. So na-determine na po namin yan kung saan po yung mga strategic locations sa paglalagakan ng aming mga prepositions asset. Yung aming mga coordination with the local government yun, again, nasabi ko po kanina na 24/7 po naka-up yung aming Emergency Operations Center. This is virtual and nakaman po yung mga personnel natin dito para tugunan, sagutin yung lahat ng pangailangan. Kahit may question sila, every day po meron kaming updating ng weather doon, meron kaming updating ng mga resources, updating ng mga actions taken ng bawat local DRIM councils. And of course, yung coordination namin, sinisigurado namin na lahat ng evacuation center sa Calabarzon, there are at least 400 evacuation center sa Calabarzon that they are ready to receive in case na ma-activate. Sa ngayon po, 74 yung nakabukas. Continuous po yung aming monitoring with the weather advisories na nilalabas ng Pag-asa, PVOX, MGB. At ito pong mga ito ay aming pinapakalat sa mga social media at the same time sa network ng mga public information officers.
Trinatrack din po namin kung nasaan yung potential hazards. So, yung MGB katulong namin dyan. Yung aming mga available resources, relief supplies, personal equipment, chinecheck po namin availability. And tinatanong din po namin hanggang sa ibaba kung ano ba yung mga available nyo, yung mga pangangailangan nila para at the level ng region, maihanap namin sila at saka yung aming mga yung mga resources namin, maibaba namin agad. Yung mga intensify po yung aming advisories. Ibig sabihin, patuloy po lahat po sa ngayon nga po, in a day, 4 to 5 interviews po. Ito po ay kasama po sa pagbibigay natin ng risk communication. Naibigay po natin dito yung mga impormasyon na tama at sigurado natin na makatulong dun sa mga nasasakupan natin dahil marami pong fake news yung kumakalat. We also make sure na tamang impormasyon na ipoprovide nila. As soon as makita namin na merong fake news, inagaran din po namin itong sinasagot at pinapakita yung tamang impormasyon. Yung communication systems namin, may redundant communication system kami, either yung with our regional office and our national office, pati yung mga redundant emergency communications with our local counterparts. Yung logistics and transportation po namin ongoing, naka-access po kami actually. Ang resources po karamihan po natin is with our uniformed personnel. So each time po na nangangailangan ng Office of Civil Defense ng mga mobility assets, agaran po itong tinutugunan ng ating mga uniformed personnel para magbigay po ng kanilang sasakyan. Ito po yung nagdadala ng mga non-food items saka food items pababa doon sa ating mga nasasakupan. Marami pong meetings na kinakanda. Sabay-sabay po, meron sa national, meron sa regional, at kami rin po, sumusuporta rin kami doon sa mga meetings na ginagawa ng probinsya. And we are initiating all the possible initiatives. Ito na yung pagbababa ng mga non-food items sa mga local government units na kinakailangan nila ngayong panahon na to. Lahat po dito sa Calabarzon, handa po yung resources natin mula po sa regional office namin, pababa hanggang sa barangay. And we make sure na natutugunan namin yung lahat ng pangangailangan. With the leadership, of course, of our regional director, Director Carlos Eduardo Ermita Alvarez III po. Maraming salamat po sa inyong oras. Chief Rayan Derek Marquez, ang tagapagsalita at DRMM Division Chief ng Office of Civil Defense Region 4A. Maraming salamat po. Maraming salamat din po.